nalalapit na pagdating ng Pasko, inaasahan na ng pamunuan ng Metro Manila Development Authority at ng Department of Transportation and Communication ang pagsikip ng daloy ng trapiko at ang pagdami ng tao sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Dahil dito naglatag ng paghahanda ang mga naturang ahensya para maipatupad ang maayos na trapiko at matiyak ang kapakanan ng mga pasahero. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Saburo. Napakabilis ng araw at magpapasko na naman, kaya todo na ang ginagawang paghahanda ng sektor ng transportasyon para sa inaasahang mga bulto ng mga motorista at pasahero. Isa na dito ang pagtatalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nasa 17 Christmas lanes para makaiwas sa inaasahang mabigat na trapiko habang nalalapit ang Pasko. Inaasahan kasi ng ahensya tiyak na marami sa atin na ngayon pa lamang ay magsisimula ng mag-Christmas shopping. Binago at inayos din ng MMDA ang mga Christmas lane signs para maging malinaw sa mga nagmamaneho at madaling makita. Ang mga alternatibong rutang ito ang siyang nakikitang sagot para maibsan ang buhol-buhol na traffic lalo sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, inaasahang tataas ng hanggang 20% ang traffic volume sa mga lansangan lalo dito sa Kamaynilaan. Batay sa kanilang pag-aaral simula 2011, hindi bumaba ng 11% ang traffic volume. Mula ika-14 hanggang ika-22 ng Disyembre ang inaasahan nilang mga araw na magsisikip ang sitwasyon ng trapiko. Kasama din dito ang hindi muna papayagang paghuhukay sa mga daanan simula sa susunod na linggo hanggang sa ika-6 ng Enero. Samantala, ipapatupad din ng ahensya ang daytime truck ban simula December 13 hanggang 20 ngayong taon. Ani Tino, bawal ang lahat ng uri ng truck sa Marcos Highway, Aurora Boulevard, Katipunan Avenue, Commonwealth Avenue, C5 Road at Quezon Boulevard. Bawal din ang mga truck na ito sa EDSA, maliban na lamang sa mga truck ng basura na mangongolekta ng maiipong kalat ngayong holiday season. Panghuli naman, kasabay ng nalalapit na Kapaskuhan, nagpahayag ang Department of Transportation and Communications na handa nilang pakinggan ang pananaw o komento hinggil sa planong fare adjustment sa mass transit ng bayan, ang LRT at MRT. Ayon sa ahensya, isasagawa ang konsultasyon sa LRT Santolan Depot sa Pasig, ganap na ika-1 ng hapon sa December 12, 2013. 3 araw ang magiging sere ng konsultasyon at kahit sino ay maaari umanong dumalo basta't maaapektuhan sa nasabing pagtataas pasahe, lalo na yung mga regular na mananakay nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Saburo.